Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin itong nangyaring rally kung saan dumalo si Pangulong Duterte at si VP Sara. Ngayon, sa nangyaring rally na sinusuportahan si Pastor Kibuloy at ang SMNI, nagsalita po ang Kamara dahil sa mga patututsada ni Pangulong Duterte. Pati yung speech hindi naman speech, yung interview kay VP Sara Duterte, binigyan ng kahulugan nitong mga kongresistang ito. Kaya ngayon itong reaksyon ni Banat Bay sa iyak tawa raw itong mga kongresista sa mga pinagsasabi, sa mga pinapahapyaw ni Pangulong Duterte. So ito, panoorin po natin to. Itong mga house leader natin iyak talo dito kay Pangulong Duterte. Pasok, pasok, pasok. Pinalagaan ng ilang kongresista ang mga banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Administrasyong Marcos kaugnay sa charter change. Pinuna rin nila ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa prayer rally. Paki-elemero ito yung mga animal nato, no? Alam mo, sa totoo lang hindi nyo ba napansin ho ito? Ngayon lang sa kasaysayan ng bansa natin na meron silang pautot na mga preskon para banatan yung mga uma-against kay Pangulong Marcos. Hindi Maganda punto rito ni Banat Bay na parang kung mapapansin kung magiging observant kayo sa mga nakaraang administrasyon, walang ganyan na preskon na ang legislative o yung mga congressman pinagtatanggol ang presidente. Di po ba? Kalimitan na nangyayari diyan, ang nagtatanggol sa presidente is yung spokesperson ng Malacanang, yung presidential spokesperson. Siya yung talagang nagtatanggol. Pero ngayon, Kongreso mismo, pinagtatanggol si Marcos. So parang dito makikita nyo yung separation ng tatlong ng gobyerno natin, medyo nawawala dahil lahat nakakiling lahat or sumisip-sip lahat sa presidente. Biruin nyo pati yung pagpuna kay VP Sara sa pagkatin doon, parang binibigyan nila ng ibang interpretasyon na parang kailangang magpaliwanag ni VP Sara na bago siya, parang kailangan niya muna magpaliwanag sa Kongreso bago siya umattend kung saan man siya pupunta. Di ba parang masyadong dinidiktahan na rito yung ng Kongreso yung mga nahahawakan ng presidente natin. Kung parang lumalabas dito parang dinidiktahan na nila na pati ang presidente kaya na nila manipulahin. So parang ganyan na lumalabas dito kasi parang masyado na silang alam niyo yung masyadong overpower na nila yung kanilang pwesto. Parang ganyan yung ibig sabihin dito ni Banat Bay. Ito lang simpleng-simple lang ho ito. Hiwalay ho ang eksekutibo at saka ang legislatura. Ang sa pagkaalam ko mga nakarang administrasyon, ang check and balance ay ang legislatura sa eksekutibo na kung saan pinamumunuan ng presidente. Ngayon hindi. Etong legislatura parang mga halik sa puwit. Para ho talagang dila sa puwit ng presidente. Ano ba? Ganun ho ba talaga kahinang nilalang ni Pangulong Marcos at kailangan nyo laging ipagtanggol? Hindi. Parang ganun na lumalabas, di ba? Parang sa pinagagawa nila na hindi ba kayang protektahan ng presidente ang kanyang pwesto, na hindi niya kayang sumagot sa mga issue na kailangan kailangan ibang tao pa, kailangan pa ibang departamento pa yung magsalita para sa kanya. So dito parang pinalalabas nila rito na ang ating presidente talagang napakahinang nilalang na hindi kayang sagutin yung mga issue, na kailangan pang dumaan sa ibang tao, kailangan pang kailangan pa siya ipagtanggol. Hindi niya kayang tumayo sa sarili niya pa. Parang ganun yung lumalabas dito sa pinagagawa nitong mga congressman na to. Alam mo, sa totoo lang, kayong dahilan kaya nasisira si Pangulong Marcos . Bakit?
Eh kasi tanggol kayo ng tanggol para tuloy siyang batang iyakin. Ewan ko nung panahon ni Pangulong Duterte, halos araw-araw banatan siya, kaliwat kanan ng mga media at kung sino-sino bumabanat sa kanya. Nagpasaklolo ho ba siya sa kamera? Nick Saldino, maraming salamat po Nagpasaklolo ba siya sa kamera? Hindi, di ba? Eh bakit kayo ngayon, halikpwit kayo? Kayong tagapagtanggol ng presidente. Ginagawa nyo naman atang masyadong mahinang nilalang ang presidente natin. Baka naman kasi utos to ng kanyang pinsan. Kasi siyempre, sangandikit yung dalawa. Baka naman natatakot yung pinsan na umiyak yung presidente natin. Kaya inuutusan ng speaker natin, yung pinsan, na ipagtanggol siya ng mga amuyong niyang mga congressman. Na, yung pinsan ko, binabanatan, ipagtanggol nyo. Kasi kung hindi nyo pagtatanggol yan, tatanggalan ko kayo ng budget. Or baka itong mga congressman naman, dahil nga masyadong sumisip-sip, ipagtanggol natin ang presidente. Kasi para matuwa sa atin si speaker, bigyan tayo ng budget. So, kailangan natin sumisip diyan, kailangan natin humalik sa puwet. Baka yun ang ibig sabihin dito ni Banat Bay. Kaya ngayon, lumalabas itong Pangulo po natin, parang batang batang uhugin na hindi kayang, alam mo, masyadong dependable sa mga magtatanggol sa kanya, na hindi kayang tumayo sa sariling paa. Nung konting pitik lang sa tenga, iiyak na lang. Di ba? Dapat hindi ganun, kasi kay Pangulong Duterte, hindi nangyari yan. Di ba? Kahit nga, sabi nga dito ni Banat Bay, sasabihin niya rito, nung panahon ni Pangulong Duterte, halos araw-araw binabalahura si Pangulong Duterte. Wala man lang isang congressman na tumayo na para ipagtanggol ang presidente natin. Pero ang sumasagot ng niyan is mismo si Pangulong Duterte ang sumasagot sa mga issue. Hindi niya na inaasa yan sa ibang tao o ibang ahensya pa, di ba? Mr. President, bakit sip-sip to mga animal nato sa inyo? Sobrang sip-sip. Yan o ba ang papel nila? Mag-vlogger na lang kayo kung gusto nyo maging sip-sip lang. Gumaya na lang kayo dito kay Cass J. At saka dito kay Ninyong Akla. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Basta panahon ng Marcos, napakialaman talaga yung konstitusyon. Huwag kayong pumayag na ganon. Kababuyan yan. Muling iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagtutol sa pagbabago ng konstitusyon o charter change sa isang prayer rally sa Maynila kagabi. Pero kahit sabihin daw ng mga kongresista na economic provisions lang ang kanilang gagalawin, hindi raw malabong pati term limits ng mga politiko ay pakialaman nila. Gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong pahabain ang termino nila. Wag ninyong pumayag na mangyari. Ang mga Grabe ka naman, J. Guevara, kung makaaya ka, sumali na lang kayo sa GC ng mga Kasjaret. Grabe naman yan. Ay, di pala, Kasjanet. Uy, talagang Kasjanet, Ipasok mo nga ako dyan sa GC na yan, kay GC ni Kasjanet. Pasok mo nga ako. Sama na rin ako dyan. Sama nyo na ako dyan sa Kasjanet. Pangulong pinalagan ng House leaders. It's very clear, it's in black and white that we're only dealing specifically with the economic provisions. Hindi, alam mo, ito kung sino ka mang congressman ka, congressman daw to sa Mindanao Kung sino ka mang congressman ka, instead of kumontra ka sa sinasabi ni Pangulong Duterte, ipaliwanag mo nga ano ang assurance ng taong bayan kung sakasakaling buksan na ang konstitusyon. Tandaan mo ang sinasabi ni Pangulong Duterte, once nabuksan ang konstitusyon, siguradong merong mga mababagong hindi na natin mapapansin o di kaya magkakaroon na ng term limit extension. Ngayon, doon ka sa issue. Pasinungalingan mo yung sinabi ni Pangulong Duterte na it is not possible na mangyari yun. Ang sinasabi nga ni Pangulong Duterte,
pag binuksan na yung konstitusyon, anything goes na? Parang ganito po yan. Parang sa pelikula nga, sabi nga nila, diba? Parang ang bukas na karinderya na lahat pwedeng kumain. Ganun ang mangyayari po dyan pag binuksan yung konstitusyon po natin. Alam nyo naman, itong mga kongresistan to, magagaling to magpasok ng mga provision na mga, alam nyo, hindi specific kasi, alam nyo, pag gumagawa kasi ng batas, hindi po specific. Lahat lahat yan naka-general. So, kanya-kanyang interpretasyon yan, kailangan pandumaan sa korte. Tandaan po ninyo, yung People's Initiative nga, paano nyo pagkakatiwalaan to? Doon pa lang sa People's Initiative, sa simula pa lang, may panloloko na nangyayari. 'Di ba? Na ginagamit nga yung ayuda para makakuha ng pirma, hindi nila sinasabi para sa yung pirma. Yung pirma na yun para yun sa pagbabago ng konstitusyon. Yung mga pumipirma, walang kalam-alam. Kasi ang sinabi sa kanila, ayuda. So doon pa lang, may panloloko na. So paano to paniniwalaan? Paano sila makakakuha ng good feedback kung doon pa lang nagsinungaling na sila? Di po ba? Ngayon, sabi nga rito 'di ba ni Mayor Baste, sa sobrang daming papel nakasulat diyan sa paggawa ng nitong saligang batas natin. Meron diyan makakasingit o meron diyan isisingit tong mga kongresista na hindi na mapapansin yan. Na kapag in-interpret na yan sa batas, pwedeng andun na yung nakapasok yung mga gusto nilang pwedeng mangyari. Tulad nung ng terms extension na yan. So hindi malayo mangyari po yun. Kasi nabubulat-latin na yung yung buong konstitusyon. Hindi lang yung isang provision ng gagawin diyan. Kasi nga, more on chacha na yung gagawin, hindi na yung People's Initiative para lang sa isang batas lang. So, hahalukayin na yan. Andyan na yung mga matatalinong congressman na pwede mag-insert ng mga pwedeng ilagay para, alam nyo, may portion nila yung gusto nilang mangyari. Ibig sabihin, anything can happen and it is possible na kayo ho ay magpapasok ng term extension. So sana yun ang approach nyo. Instead na sumipsip kayo kay Pangulong Marcos, sana ang sagot nyo, hindi, sige, eto assurance, gagawa kami ng kasulatan na hindi gagalawin ang ibang mga bagay sa konstitusyon. At kung sakaling merong kasama namin ng gumalaw, hindi ito papahintulutan ng Kamara. Gawa nga kayong ganun? Kaya nga 'di ba yung unang version ng ginawa nila diyan ng People's Initiative, tatanggalan nila ng kapangyarihan yung Senado na makialam doon sa pagbabalangkas ng saligang batas. Gusto nila sila lang mismo yung gagawa. So doon pa lang makikita niyo na may something 'Di ba? Bakit ayaw niyo pabuksan or ayaw niyong isama ang Senado na busisiin yung mga gagawin ninyo? Kasi nga meron silang planong isiksik diyan. Kasi lumabas lang naman yung economic provision na yan nung pumutok na yan Pero nung nagsisimula pa lang yan, ang sinabi lang is babaguhin yung konstitusyon. Walang malinaw na kung anong provision lang. Ngayon lang naman yung lumabas yung economic provision na yan, pero meron nga ugong-ugong na isisingit doon yung term extension doon sa economic provision na yun. Kaya nga, mahirap paniwalaan sa panahon ngayon na parang maniwala sa mga sinasabi nila. Unless, yung sinasabi nga ni Banat Bay na gumawa kayo ng kasulatan na talaga economic provision lang at magkakaroon ng gantong klaseng sanction if meron isisingit dyan na tungkol sa terms extension. Sige nga ho. I challenge you. Kasi ang hirap sa atin, puro kayo daldal Nauuna bibig ninyo kaysa yung gawa ang problema, hindi na nga naniniwala ang taong bayan sa bunganga nyo. Yun ang totoo doon. We do not trust you anymore. Bakit kami magtitiwala? Ayaw nyo ngang ilabas
yung mga record nyo. Diba? Simpleng-simple yun. Karapatan ng taong bayan malaman ang perang natatanggap ng bawat opisina ninyo. Bakit hindi nyo magawang ilabas? Tas gusto nyo pagkatiwalaan namin kayo? Maganda punto rito ni Banat Bay. Doon pa lang sa budget, bakit hindi nila mailabas kung magkano yung nakukuha nilang budget? Di po ba? Para maging accountability nila yun. May account nila kung saan napupunta, magkano yung talagang naipamigay nila. Tandaan ninyo, certification lang ang kailangan nila na i-issue na nakatunayan lang na nagamit nila yung pondo nila. Walang nakalagay itong kung magkano yung naging pondo, saan, at kanino nila ginamit yung mga pondo na yun. Kaya ang mahirap paniwalaan na yun lang yung plano nila na taga-economic provision lang. So alam naman natin na may mga pansarili interest yung mga yan. Diba? Kasi kung talagang walang pansarili interest silang hinahabol dun sa People's Initiative, bakit sila nagsinungaling umpisa pa lang? Diba? Bakit umpisa pa lang hindi na nila sinabi ko ano yung plano nila? Bakit itinago pa nila dun sa mga ayuda? Kaya yung mga pumirma, binawi yung mga pirma nila sa sa People's Initiative eh. Diba? Kasi ang alam nila ayuda lang yun. Hindi diba? You want transparency? You want truthfulness? Bakit hindi nyo ilabas yung budget nyo? Bakit hindi nyo tinanggap yung challenge ni Pangulong Duterte? Open the book. Bakit? Tapos, you are demanding us to trust you na it's just economic chacha? Bago namin kayo pagkatiwalaan, earn our trust by opening the book of the budget ng bawat kongresistang magbubukas ng ating budget. Yun lang ang aming pagkakatiwalaan. Alam nyo, magandang challenge talaga yun, yung ginasabi ni Banat Bay. Tama nga naman eh. Dapat lahat ng congressman, ipakita nila kung magkano yung nakukuha nilang budget every year. Bakit kailangan nila itago? Kasi pera naman ng taong bayan yun. Ilabas nila yung sweldo nila. Okay, sige. Ilabas nila yung kung magkano yung sweldo. Pero yung budget para sa mga taong bayan, yun dapat nang ilabas nila kung magkano yung natatanggap nila. Para, alam nyo yun, maging balance na, alam nyo yun, di ba pag sa private sector nga, pag humingi ka ng budget, pag nag-reimburse ka, kailangan i-liquidate mo yun, naka-itemize kung saan mo ginamit. Kahit sa pinaka, single cent na lang di ba? Kailangan makita mo balancing para masabing wala ka talagang kinurakot dun sa budget na yun. Pero itong gobyerno na mismo, pera ng taong bayan, nakatago kung magkano yung budget nila at magkano at sino-sino yung kung saan nila ginamit yung budget nila. Wala puro kay daldal Puro kay sip-sip kay Pangulong Marcos Economic provisions. We have never discussed a single thing about anything na... Siyempre, sasabihin nyo, we never discuss. Pwede nyo ba sabihin, we discuss? Nagluloko nyo naman kami. Ako may suggestion lang ako dito kay Speaker. Speaker! Yung mga ilalabas mo namang mga amuyong mo, yung medyo itsurang katiwa-tiwala. Bakit? Mukha ba hindi katiwa-tiwala to, Banat Bay? Parang meron ka napapansin or meron ka nararamdamang kakaiba rito sa mga mambabatas natin na nakadyan ngayon sa iyong screen. Diba? Yung mga nilalabas mong mga Wala ko sinabi. Political extension of terms, sinabi po natin ang political chacha po. It will come when the economy is blooming, when the economy is better. Tama? So kahit pa paano, sinasabi nitong na to, sabi niya darating yung panahon pag ang ekonomiya na ay booming. Open nyo na naman yung konstitusyon. So, ibig sabihin, nanggaling mismo sa bibig niya, na may plano talaga sila na
galawin talaga yung buong konstitusyon natin. Kasi, ba't niya sinabing na pag nag-blooming na? So, ibig sabihin, whether parang nasa trial yung pagbabago ng konstitusyon natin or yung pagbukas ng economic provision natin, nasa trial period. Once na magkaroon ng good or bad effect doon, is pwede ulit nilang halukayin. Pwede nila uling baguhin yung konstitusyon natin. So, doon na naman, pero silang maipapasok na naman na panibagong provision doon na pwedeng, alam nyo, na sa interest nila, na pwedeng yun yung maging susi para makuha nila yung gusto nilang mangyari. Kaya maganda yung punto rito ni Banat Bay. So ito, ibig mong sabihin nanggaling sa bunganga mo. Sabi mo, di ba? Unang gagawin, economic changes lang. O, economic changes. Tapos, darating yung panahon na kailangan na rin natin ayusin yung political So, bubuksan nyo na naman. Hindi posible yun eh. Ako kasi pinaggagago ako eh. Nick Saldiano, maraming salamat. Alam mo, Randel Bunaga, ayoko na yung lagay pinaggagago ako. Gago na nga ako, pinaggagago pa ako. Sabihin nilang, pagka naayos ng ekonomiya, na lang uli yan, tsaka na pag-usapan yung political. So, ibig sabihin, in your logical mind, nasa isip nyo talaga na buksan eventually yung political system natin o yung usapin ng pagbabago sa politika. Kung biglang maisipan ninyong isabay na lang natin kaysa uulitin na naman natin tong change of constitution. Ano to? Taon-taon nag-change of constitution?